Natawa naman siya. Yun na nga eh. Pero salamat talaga, Jenny. Hindi ko talaga inaasahan ito. Kapag nakabalik na ako sa bar, ikaw ang unang-unang babayaran ko. Huwag kang mag-alala, good payer ako. Ako nga nagbabayad ng mga utang ni nanay eh. Hinawakan ko ang braso niya. Ano ka ba? Tulong ko yan sa'yo. Hindi pa utang, kaya hindi mo ko kailangan bayaran. Lalong naiyak ang itsura niya. Talaga? Oo nga. Natatawang sabi ko. Maraming salamat talaga, Jenny. Tuluyan na siyang naiyak at yumakap sa akin. Niyakap ko na rin siya, tinagod-hagod ang kanyang likod. Masarap sa pakiramdam na nakatulong ako sa maliit na bagay lang. At isa pa, hindi naman iba sa akin si Mimi. Kababata ko siya kahit palagi kaming magkaaway noon. May ngiti sa labi ko nang bumalik ako sa bahay. Pagkabigay ko ng pera kay Mimi ay gumayak na siya para pumunta ng ospital at ibili ng gamot ang nanay niya. Panay ang pasasalamat niya sa akin. Kung totoo si malaki din ang 5,000 pero hindi ako nanghihinayang. Naaalala ko si nanay noong inatake. Ayoko maranasan ng mga batang kapatid ni Mimi na maulila sa ina sa murang edad gaya ko. Kawawa lang sila. Lalong lumawak ang ngiti ko nang makita ang sakyan na Raymond sa tapat ng bahay namin. Bumalik na pala siya. Nilakihan ko na ang bawat hakbang. Pero pagpasok ko sa loob ng bahay ay nasurpresa ako nang makita si Lolo Mati na masayang kausap si tatay. Lolo Mati! Lumapit ako sa abuelo na Raymond at nagmanod sa kanya. Bakit po kayo nandito? Sinabi na Raymond na dito daw siya maghahaponan sa inyo. Sumama na ako para makihaponan na rin dito sa inyo. Pwede ba? Siyempre po, pwede. Di ba po, tay? Abay, oho. Welcome na welcome ho kayo dito sa munti namin tahanan. Don Mateo. Pasensya na nga lang ho at wala kaming aircon. Sabi ni tatay na aligaga. Binuksan niya ang stand fan pati ang wall fan. Ito kasi ang unang beses na pumunta si Lolo Mati dito sa bahay. Walang problema, Elias. Sanay din ako sa walang aircon. Noong nagsundalo ko, wala din namang aircon sa gubat at puro lamok pa. Natatawang sabi ni Lolo Mati. Lumabas sa kusina si Raymond at Kuya Joel. Handa na ang hapunan, kumain na tayo. Sambit na Raymond. Mukhang silang dalawa ni Kuya Joel ang naghain. Halina kayo Lolo Mati sa kusina. Pasensya na po kayo sa maliit lang namin na kusina. Wika ako't umabrisyete kay Lolo Mati. Sus, no big deal iha. Walang kaso sa akin bastang importante. Masarap ang pagkain at nakakabusog. Natatawang sabi ni Lolo Mati. Naku, kapag natikman niyo po ang luto ni tatay, baka mawili na kayo dito sa amin. Pagbibid ako. Nahiyang ngumiti at kumamot naman sa ulo si tatay. Talaga? Abay, sabik na akong kumain. Sabay-sabay na kaming pumasok sa kusina at umupo sa munti naming dining table. Bukod sa lutang ulam ni tatay na nilaga ay may dala ding lutong ulam sa Raymond. Nakakatuwa nga dahil kahit first time ni Lolo Mati dito sa amin ay komportable na siya. Mabilis din siyang nakapalagayan ng loob ni tatay at ni Kuya Joel. Nangingiting pinagmamasdan ko si Jenny, ang aking may bahay na naguhugas ng mga platong pinagkainan namin. Nakasuot lang siya ng t-shirt kung puti na nagmistulang bestida na niya. Wala siyang anumang suot sa loob kundi manipis na panty lang niya. Katatapos lang namin magniig sa kwarto kanina. Hindi kami pumasok ngayon parehas dahil gusto ko makasama siya buong maghapon dito sa rest house na nagsisilbing bahay namin. Mahigit 3 buwan na kaming kasal at nananatili pa rin iyong lihim sa mga pamilya namin. Pero malapit ko na rin yung sabihin sa kanila para maging legal na ang pagsasama namin ni Jenny. Excited na ako makasama siya sa iisang bubong. Lingi din sa kaalaman ni Jenny ay nagpagawa na rin ako ng bahay namin. Surprise ako iyon sa kanya. Tutok na tutok ako doon at pinapamadali ko na ang pagtapos. At kapag natapos na iyon, ay doon ko na sasabihin sa mga pamilya namin na kasal na kami. May kaba sa dibdib ko sa magiging reaksyon ng tatay ni Jenny at ng kapatid niya. Pero nakahanda naman ako sa anumang magiging reaksyon nila. At kapag okay na ang lahat, aayaan ko uling magpakasal sa Jenny sa simbahan naman. Mabilis na bumaba sa kanyang SUV si Don Facundo nang pagbuksan siya ng tauhan niya. Lumapit sa kanya si Leo at iginiya siyang papasok sa malaking gate ng sementeryo. May lumapit sa kanila isang lalaki. Don Facundo, siya po si Mang Lito, ang caretaker ng sementeryo.
pagpapakilala ni Leo sa caretaker kay Don Facundo. Tumango naman ang Don. Nasaan ang lalaki? Nandoon pa rin po sa puntod ng nanay niya. Naglilinis po pero patapos na din po siya. Kung gano'y kailangan na natin siyang puntahan. Leo, baka pa siya umalis. Sige po, Don Facundo. Dito tayo. Iginiya ng caretaker ang Don at ang mga kasama nito patungo sa puntod ng babaeng ilang beses na ng mga itong pinupuntahan. Nagbabaka sakali silang makita ang hinahanap na lalaki. Napahinto sa paglalakad si Don Facundo at tila siya itinulo sa kinatatayuan ng makita ang dalawang lalaki sa puntod ni Clarita. Pamilyar sa kanyang isang mas batang lalaki na may saklay. Parang nakita na niya ito pero mas natuon ang pansin niya sa mas may edad na lalaki na abala sa pagpupunas ng lapida. O nay, bagong linis na ang puntod niyo ha. Next time na punta ko naman ipipinturahan ko na iyan. Pasensya na ho kung medyo napapadalang ang pagdalaw. Busy lang ho sa palaisdaan dahil malapit na ang anihan. Kung sana nga lang nasa iisang sementeryo kayo ng asawa ko eh. Di sana sabay ko kayong nadadalaw palagi. May kalayuan din kasi itong himlayan nyo. Tay, baka sumagot yang si Lola sa inyo. Eh di ayos, ipapakilala ko sa kanya ang pogi kong anak. Pilantod nga lang. Sabay tawa ng may edad na lalaki. Napakamot naman sa ulo ang mas batang lalaki. Si tatay talaga, ang lakas mang asar. Sa inyo talaga nagmana si Bunso eh. Humakbang, palapit sa dalawang lalaki si Don Facundo. Malakas na malakas ang kabog ng kanyang dibdib habang nakatingin sa may edad na lalaki. Elias. Sabay na tumingin ang dalawang lalaki kay Don Facundo. Natigilan ang mag-amang Elias at Joel sa pagbibiruan nang may lumapit sa kanilang isang matandang lalaki na may katangkaran. Patikas pa rin ang tindig nito kahit bakas na sa muka ang katandaan. May kasama itong 4 na lalaki. Ang isa ay mukhang adukado, ang dalawa ay mukhang tauhan ng matanda, at ang isa naman ay ang caretaker ng sementeryo. Ikaw ba si Elias? Aguilar? Tanong ng matandang lalaki kay Elias. Nangunot naman ang noo ni Elias at nagtinginan sila ng anak. Si Joel ay natatanda ng matandang lalaki. Ito ang matanda na masungit sa labas ng simbahan na muntik ng matiso dahil sa saklay niyang nakaharang. Pero ang itsura nito ngayon ay hindi masungit kundi maamo habang nakatingin sa kanyang ama. Muling umarap si Elias sa matanda. Ako nga ho. Sino ho ba sila? Magalang na tanong na Elias sa matanda. Nangilid naman ang luha sa mga mata ni Don Facundo at tila may bikig sa kanyang lalamunan at hirap siyang lumunok. Malakas ang kutob niya. Ang lalaking kaharap ang nawawala niyang anak. Kahit 50 taon na ang nakalilipas, hindi pa rin niya nakakalimutan ng ganitong pakiramdam kapag nasa malapit lang ang anak. Gusto niyang yakapin ito pero nag-aalala naman siya na baka matakot ito sa kanya at mapagkamalan siyang nawawala sa sarili. Maaari ba kitang makausap? Pakiusap ni Don Facundo kay Elias. Nagtingin na naman ang mag-amang Elias at Joel. Kapwa sila naguguluhan sa pagsulpot ng matandang kaharap. Pero si Elias ay may ibang pakiramdam sa matanda. Parang pamilyar sa kainyo ito pero wala naman siyang natatandaan na nakita na niya ito. O baka dati itong kaibigan ng yumaon niyang ina. Tumikim si Elias. Sige ho. Sinanyasan ni Elias ang anak na lumayo muna ng konti. Ano ho bang sadya niyo, sir? Kakilala niyo ho ba si nanay? Umiling sa Don Facundo habang titig na titig pa rin kay Elias. Kahit may edad na ito, ay nakikita pa rin niya ang mukha ng bata niyang anak noon. Hindi ko siya personal na kilala pero dati siyang kaibigan ng yumao kong asawa. Ganun ho ba? Ano ho bang pangalan ng yumaon niyong asawa, sir? Baka kilala ko din. Bea Diaz. Yun ang pangalan ng yumao kong asawa. Natigilan si Elias sa binanggit na pangalan ng matanda. Kilala niya ang pangalan na iyon at hindi niya makakalimutan. May lumang larawan din ito. Siya. Si Bea Diaz ang kanyang totoong ina na pinaampon siya kay Nanay Clarita na tumayong ina niya sa maraming taon hanggang sa bawian ito ng buhay. Pero ang nakapanlulo mo pa ay patay na rin palang kanyang totoong ina. Patay na si Bea Diaz? Oo. Maglilimampung taon na rin mula nang pumanaw siya. Kilala mo ba siya? Lumunok si Elias. Siya ho ang biological mother ko.
Nanghihina ang tuhod ni Don Facundo kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nahihirapan na din siyang huminga. Ikaw nga. Ikaw nga, anak. Sinapo ni Don Facundo ang dibdib dahil sa paninikip nito. Sir, ano nangyayari sa inyo? Dinaluhan ni Elias ang matandang nakangiwi at sapo ang dibdib. Don Facundo! Napasimangot ako sa sinabi ni Raymond sa kabilang linya. Hindi daw siya makakauwi ngayong gabi sa San Isidro. Bukas na lang daw dahil hindi pa niya nakakausap ang sinadyang kliyente sa Manila. Nagkaroon daw kasi ito ng emergency kaya pinuspo ng meeting nila. Anong oras ka naman makakauwi bukas? Baka gabihin ka na naman. Nakasimangot na sabi ko pero pinipigilan kong laki pa ng inis ang boses dahil baka mainis din siya sa pagkabosi ko. Ang ayoko kasi sa lahat, yung nasa malayo siya tapos ang tagal niyang umuwi. Bagamat naiintindihan ko naman na trabaho iyon. Hindi ako gagabihin, baby, promise. Mga hapon, nandyan ako. Sobrang na akong miss ano. Natatawang sabi ni Raymond sa kabilang linya. Napanguso naman ako. Oo, sobrang miss ko na siya. Sanay na akong araw-araw siyang nakikita at nahawakan eh. Kasi naman, parang ang tagal mo naman dyan sa Manila. Kaninang umaga lang siya umalis pero parang ang tagal na noon. Tumawa si Raymond sa kabilang linya. Miss na nga ako ng baby ko. Miss na rin kita. May gusto bang pasalubong ang baby ko? Bibilhin ko kahit na ano. Lalong nang haba ang uso ko pero nangingiti na rin ako sa kilig. Ganito niya ako lambingin. Parang baby. Tila nilipad na rin ang hangin ng inis ko. Wala akong gustong pasalubong basta umuwi ka lang. Malambing na wika ako. Ako pala ang gusto mong pasalubong? Naginit ang pisngi ko sa kanyang sinabi. Pag uwi ko bukas, ikaw agad ang una kong pupuntahan. Kumagat-labi ako at bumuntong hininga. Basta mag-iingat ka dyan ha? Sure baby. Later, video call tayo bago matulog, okay? Nagpaalam na siya dahil maghahapunan na sila. Tatawag na lang ulit siya mamaya para mag-video call. Ibinaba ko na ang cellphone at pinatay. Medyo late na sila maghapunan. 8:00 na ng gabi. Nandun siya ngayon sa bahay ng kanyang ama at doon muna magpapalipas ng gabi. Sana nga lang ay wag sila magtalo na naman na mag-ama. Inilapag ko ang cellphone sa nightstand at tumayo. Lumabas ako ng kwarto para tumungo sa kusina. Naalala ko kasi na may uwing guyabano si tatay at kuya Joel kanina galing sa palaisdaan. Matagal na akong hindi nakakatikim noon. Naabutan ko pa sa sala si tatay na tahimik at may binubutingting sa luma niyang wallet. Pumasok muna ako sa kusina at kinuha ang guyabano na nasa plastic. Ang bango-bango nito at hinog na. Kumuha ko ng plato at inilagay doon ang guyabano. Nagugas muna ako ng kamay bago lumabas ng kusina dala ang platong may guyabano. Tay, untag ko kay tatay at umupo sa kanyang tabi. O anak, hindi ka pa matutulog? Tanong ni tatay at sinulyapan lang ako. Muli niyang ibinalik ang pansin sa wallet niya. 8:00 pa lang tay. Magvi-video call pa kami mamaya ni Raymond. Sabi ko't inumpisahan ng lantakan ng guyabano. Malambot ito kaya easy lang himayin. Napaungol pa nga ako sa unang subo. Matamis na may guhit ng asim. Maaga pa pala. Si Raymond, hindi ko yata siya nakita ngayon. Nasa Manila po siya, tay. Bukas pang uwi. Tanging sagot lang ni tatay at tumango-tango. Tiningnan ko ang mga binubutingting niya sa luma niyang wallet. Mga lumang picture iyon nila ni nanay na wallet size. Mga dalagat binata pa sila noon. May mga picture din kami ni kuya. Napapansin ko nitong mga nakaraang araw, madalas tahimik si tatay at parang may iniisip. Tapos lagi siyang may kausap sa cellphone sa malayo. Ilang araw din siyang paalis-alis at hindi pumapasok sa palaisdaan. May mga inaasikaso daw siya. Kapag tinatanong ko kung ano, nginingitian lang niya ako. Nung si Kuya Joel naman ang tinanong ko, ang sagot lang, basta, may inaasikaso. Kaya curious na curious tuloy ako. Di kaya may pinopormahan ng ibang babae si tatay? Kung sa bagay, nasa 50 pa lang mahigit si tatay at matikas pa ang tindig. Yung itsura nga niya, mukha siyang hindi nasa 50 eh. Pero kung sakaling may ibang babaeng pinopormahan si tatay, parang hindi ko yata matatanggap. Iyoko ng stepmother. Kahit mahigit 10 taon nang patay si nanay, hindi pa rin siya dapat palitan bilang reyna dito sa bahay.
Ngumuso ako at inilapag ang hawak na guyabano. Tay, sumulyap lang sa akin si tatay. Bakit anak? Magtapat nga kayo sa akin, tay? Kumunot ang noo niya. Magtapat na ano? Tumaas ang isang kilay ko. May ibang babae na ba kayong pinopormahan? Sino yung babaeng yun, tay? Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, hindi ko papayag na palitan niyo si nanay. Nagsalubong na ang kilay ni tatay na tila nagulahan sa sinasabi ko. Anong babae? Wala akong babae. May nagsasabi mo, anak. Gutom ka na naman yata. Busin mo na lang yung guyabano. Lalong tumaas ang kilay ko. Wala kang babae, tay? Ano bang babaeng pinagsasabi mo dyan? Wala akong babae. Ngumuso ako. Mali pala ako ng hinala. Bakit pa alis-alis kayo nitong mga nakaraang araw? Tapos lagi pa kayo may kausap sa cellphone sa malayo. Nagdududa pa rin tanong ko. Ikaw talaga? Manang-mana ka sa nanay mo. Parehas kayong dudera. Idinamay mo pa talaga si nanay, tay. Multuhin kayo nun. Sana nga multuhin niya ako para isumbong kita. Tatawa-tawang sabi ni tatay. Pero seryoso nga kasi, tay. Ano ba may nagkakaabalahan yun itong mga nakaraang araw? Hindi talaga ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman. Baka kung ano na yun eh. Bumuntong hininga si tatay. May dinadalaw lang ako sa ospital, anak. Kumunot ang noo ko. Dinadalaw sa ospital? Sinong nasa ospital, tay? Ngumiti siya. Malalaman mo rin, anak. Ngumuso ako. May pasikre-sikreto pang nalalaman si tatay. Tinignan ko ang hawak niya ngayong lumang picture ng dalawang babae. Kilala ko ang isang babae na maiksi ang buhok at payat. Si Lola iyon, ang nanay ni tatay. Hindi ko na siya nakita dahil patay na siya nung ipinanganak ako. Sabi ni tatay, binata pa lang siya nang mamatay ang Lola Clarita. Tay, sino yung babaeng kasama ni Lola Clarita? Kapatid niya? Kiryosong tanong ko sa babaeng katabi ni Lola Clarita sa picture. Maganda ito't mestiza. Hindi, anak. Siya, si Bea, ang matalik na kaibigan ni nanay. Ang biological mother ko. Namilog ang mata ko sa sinabi ni tatay. Biological mother? Ibig sabihin yung babaeng yan ang totoo niyong nanay at hindi si Lola Clarita? Gulat na gulat at hindi makapaniwalang tanong ko. Ganoon na nga, anak. Malungkot na ngumiti si tatay habang titig na titig pa rin sa lumang picture. Paano nangyari yun, tay? Sa buong buhay ko, ang alam ko, nanay niya si Lola Clarita. Dinadalaw pa nga namin siya sa puntod eh. Yun pala, may totoo pa siyang nanay. Pumuntong hininga si tatay. Ang buong akala ko rin noon ay si Nanay Clarita ang totoo kong ina. Noong high school ako, doon lang niya ipinagtapat sa akin ng totoo. Ang sabi niya sa akin noon, iniwanan ako ng totoo kong nanay sa kanya at hindi na ito bumalik. Hanggang sa tuluyan na nga niya akong inampon at siya na ang kinagistan kong ina. Napaawang ang labi ko sa sinabi ni tatay. May ganoon palang kwento sa buhay ni tatay na hindi ko alam. Alam po ba ni nanay ang tungkol dyan? Oo naman, wala akong isinasekreto sa nanay mo. Kaya nga sobrang lungkot ko na mamatay ang nanay mo. Parang kasabay din noon ang pagbaon ng katotohanan sa pagkatao ko. Yumakap ako sa braso ni tatay at humilig. Ramdam ko ang kalungkutan niya. Tay, nandito pa rin naman kami ni kuya. Pwede mo kami sabihan ang nasa loob mo. Ngumiti siya. Salamat, anak. Tay, ano na pong balita sa totoong nanay niyo? Muli siyang bumuntong hininga. Wala na rin siya, anak. Matagal na din siyang patay. Magli-50 taon na kaya siguro hindi na niya ako nabalikan. Nalungkot ako sa mga revelasyon ni tatay tungkol sa buhay niya. Masayahing tao si tatay at mapagbiro pero sa kabila pala noon ay ang malungkot niyang buhay. Kaya habang naririto siya, sasamahan ko siya at lagi lang ako sa tabi niya. Para akong batang nakakandong paharap kay Raymond at nakakunyapit sa batok niya. Kauuwi niya lang galing sa Manila. Pinag-undertime niya ako sa store. Ayoko nga sana mag-undertime dahil nakakahiya sa mga kasamahan ko pero mapilit siya at inutusan na rin ako ni Kuya Emil na mag-undertime. Dito kami dumiretso sa rest house. Akala ko'y gagabihin ka eh. Mabuti naman at maaga-aga kang umuwi. Nakangusong sabi ko. Tumawa naman si Raymond at pinisil ang nguso ko. Sus, itong misis ko talaga masyadong clingy. Bakit ayaw mo ba na clingy ako, mister? Madali lang naman akong kausap. Wika ako at akmang bababa sa kandungan niya pero pinigilan niya ako. Ngumisi siya. Sinabi ko ba? Hinalik-halikan niya ako sa pisngi at leeg na may kasama pang singhot.
Napakagatlabi naman ako kasabay ng pag-react. I miss you, baby. Anas niya sabay sakop sa labi ko. Tumugo naman ako sa kanyang halik. Namiss ko din siya. Boss! Ay, sorry. Itinulak ko ang mukha ni Raymond at mabilis na umalis sa kandungan niya. Pulang-pula ang mukha ko at hindi makatingin kay Kuya Pancho na nasa pinto at nakatalikod. Ano ba yun, Pancho? Tanong na Raymond na may tono ng inis sa boses. Nakangawing lumingon si Kuya Pancho. Boss, si Don Mati at si Sir Juancho nag-aaway sa mansyon. Ano? Padarag na tumayo si Raymond. Malalaki ang hakbang ni Raymond habang papasok ng mansyon. Dahil hawak niya ang kamay ko ay halos tumakbo na ako at makasabay lang sa lakad niya. Ang haba naman kasi ng mga biyas niya. Lahat na lang sa kanya'y mahaba. Naku Raymond, mabuti naman at tumating ka na. Salubong sa amin ni Manang Fe na baka sa mukha ang pagkabahala at pagkataranta. Nasaan si Lolo at si Papa Manang? Nasa library office sila. Nag-aalala ako sa doon dahil baka atakihin siya dahil sa papa mo. Umawak ko sa braso ni Raymond. Nag-aalala din ako kay Lolo Mati. Maras na bumuntong hininga si Raymond at hinila ko. Dumiretso kami sa library office. Hindi pa kami nakakapasok ay dinig na namin ang sigawan nila Lolo Mati at Sir Juancho. Dahil bahagyang nakaawang ang pinto. Itinulak na Raymond pabukas ang pinto at pumasok kaming dalawa. Lumingon sa amin si Sir Juancho na galit ang muka. Oh, heto na pala magaling yung apo. Sarkastikong sabi ni Sir Juancho. Ano na naman ba ito, Papa? Pati si Lolo'y inaaway niyo. Wika na Raymond sa kalmadong boses pero dama ko ang tensyon sa kanyang katawan. Nagtatanong ka pa? Nang dahil sa'yo, umatras na sa deal namin si Ramil. Kahit kailan, suwail ka talaga, Raymond. Galit na dinuro ni Sir Juancho si Raymond. Juancho, maaari ba? Huwag mong isisi sa anak mo ang pag-atras ni Ramil sa deal niyo. Walang kasalanan si Raymond. Saway ni Lolo Mati. Anong wala, Papa? Kasalanan niya. Kung nakipagbalikan lang sana siya kay Ara, ay wala sanang problema. Pero mas pinili pa niya ang babaeng yan. Ano bang mapapala niya dyan? Paalamunin niya lang yan. Ako naman ang dinuro ni Sir Juancho. Parang may tumarak na matulis na bagay sa dibdib ko sa huling sinabi niya sa akin. Humakbang sa harap ko si Raymond at tinago ako sa likod niya. Wala kayong karapatan na insultuhin ang asawa ko, Papa. Napasinghap ako sa sinabi ni Raymond kasabay ng pagkabog ng aking dibdib. Umawak ako sa damit niya. Nadulas yata ang bibig niya. Nagsalubong ang kilay ni Sir Juancho. Asawa? Anong asawang pinagsasasabi mo? Asawa ko na si Jenny. Kinasal na kami sa mayor office mag-aapat na buwan na. Kaya wala na rin kayo magagawa, Papa. Kahit magalit pa kayo sa akin. Napalunok ako at sumilip kay Sir Juancho mula sa likod ni Raymond. Nakangisi siya at iiling-iling pero bakas ang galit sa kanyang mukha. Napakatanga mo talaga, Raymond. Hindi ka nag-iisip. Hindi mo ginagamit ang utak mo. Ginto na lumalapit sa'yo pero mas pinili mo pantanso. Tama na walang kwentang pang-insulto niyo, Papa. Pasensya na kung hindi ako oportunistang gaya niyo. Anong sinabi mo? Bastos ka. Lalong nanggalaiti sa galit si Sir Juancho at muling dinuro si Raymond. Bakit? Totoo naman, di ba? Oportunista kayo. Kaya niyo lang naman pinakasalan sa Tita Maristela dahil sa pera at samana niya sa pamilya niya. Hindi kayo marunong makontento at gusto niyo gumaya ko sa inyo, ha? Hindi mangyayari iyon. Minsan nga parang gusto ko nang ikahiya na ama ko kayo. Raymond, mayinang saway ko sa kanya. Lalong magagalit ang ama niya dahil sa kanyang mga sinasabi. Kung alam ko lang na lalaki kang walang modo, hindi ko na sana itinuloy ang pagbubuntis sa'yo ng mama mo. Napasingap ako sa sinabi ni Sir Juancho. Naramdaman ko ang panginginig ng kalamnan na Raymond na tila nagpipigil ng galit. Alam ko nasaktan siya sa sinabi ng ama. Tama na yan, Juancho. Huwag mo na ibunto ng galit mo sa anak mo. Hindi naman talagang pagtanggi ni Raymond sa pagpapakasal kay Ara ang dahilan kung bakit umatras sa deal niya sa Ramil. Umatras siya dahil nalaman niyang baon sa utang ang kumpanya mo. Sabat ni Lolo Mati. Natigilan naman si Sir Juancho at tumingin kay Lolo Mati. Paano niyo nalaman, Papa? Tumawag sa akin si Ramil at sinabi niya, kaya pwede ba? Tigil-tigilan mo na ang anak mo. Para kang bata sa inaasta mo. Makakaahon pa ang kumpanya ko kung pumayag lang na magpakasal si Raymond kay Ara, Papa. Anong klase ka bang ama? At gagawin mo pang sakripisyo ang anak mo para sa ambisyon mo? Hindi naman ako naging ganyan sa'yo noon.
Tumiimbagang sa Sir Juancho at muling bumaling sa amin ni Raymond. Malamig ang tingin na ibinigay niya sa akin. Hindi ko matatanggap ang babaeng yan bilang asawa mo. Tila may sumuntok sa dibdib ko sa sinabi ng ama ni Raymond. Talagang ayaw niya sa akin. Suntok yata sa buhay na magustuhan niya ako para sa anak niya. Wala akong pakialam kung tanggapin niyo man siya o hindi. Hindi na importante iyon. Basta asawa ko na siya at wala na kayong magagawa doon. Ngumisi si Sir Juancho. Wala magagawa. Baka nakakalimutan mo ang hawak ko ang mana mo. Hindi ko yun ibibigay sa iyo hanggat ang babaeng iyan ang asawa mo. Nasa kanya na ang mana niya, Juancho. Kaya hindi mo na matatakot ang anak mo. Singit ni Lolo Mati. What, Papa? Gulat na binalingan ni Sir Juancho si Lolo Mati. Ibinigay ko na sa kanyang 70% ng ari-arian ko. What? 70%? Bakit naman ganoon kalaki, Papa? Protesta ni Sir Juancho. At bakit hindi? Siya ang nagpatakbo at nagpalago ng mga negosyo natin. Katwiran ni Lolo Mati. Hindi. Hindi ako makapapayag, Papa, na mapunta ang 70% mana kay Raymond. Anak mo ko, Papa. Bakit mas papaboran mo ang apo mo? Ano lang gagawin ko sa 30%? Bariya-bariya na lang yun. Hindi yun makatutulong sa pag-ako ng kumpanya ko. Galit na wika ng Sir Juancho na ikinumpas-kumpas pa ang kamay. Tumingin ako kay Raymond. Nakatiimbag ang siya at madilim na ang mukha. Medyo mahigpit na rin ang hawak niya sa aking kamay. At sino naman na may sabi na sa'yo? Na sa'yo pa mapupunta ang 30%? Kay Ruel, mapupunta ang 30%. Napaawa ang labi ni Sir Juancho na tila ba siya nalugi. Anong ibig niyo sabihin, Papa? Walang mapupunta sa akin? Ano pa bang hinahabol mo, Juancho? Naibigay ko na sa iyo ang parte ng mana mo noong ikinasal ka sa una mong asawa. Pero ano ginawa mo? Sa mana mo? Winaldas mo? Kung ano-anong negosyo ang pinasok mo, napalpak naman. Maraming beses na kitang binigyan ng pabor. Yang kumpanya mo, saan ba nanggaling ang kapital niyan? Hindi ba't sa akin? Parang masyado ka naman yata ang ganid kung pati sa mga anak mo ay aangkinin mo pa. Isa pa matanda ka na. Anong gagawin mo sa mana? Ipaubaya mo na lang ang mga iyon sa mga anak mo. Na mga bata pa at magkakapamilya pa. Litanya ni Lolo Mati. Umiling-iling si Sir Juancho. I can't accept this, Papa. Kakausapin ko sa attorney. Kukunin ko ang nararapat sa akin. Sabay walk out ni Sir Juancho at pabalibag pang isinarado ang pinto. Saglit na namayani ang katahimikan sa loob ng library office. Lo, ayos lang kayo? Tanong na Raymond kay Lolo Mati. Itinaas na Lolo Mati ang kamay at bumuntong hininga. Ayos lang ako, iho. Huwag kang mag-alala. Pero kung nagtagal-tagal pa ng konti, baka takihin ako ng tuluyan. Mabuti na lang. Maganda ang bagong gamot na inareseta sa akin ng doktor ko. Totoo bang pinagparte-parte nyo na ang ari-arian nyo? Oo, iho. Matagal ko nang pinagparte iyon. Hindi ko palang sinasabi sa inyo dahil parang maaga pa. Ang Sabungan Farm, Banana Plantation, ang mansyon na ito at ang lupain natin ay nasa pangalan mo na. Ang bahay at lupa naman sa Manila at ang 2 factory ay inilagay ko na sa pangalan ni Ruel. Napaawa ang labi ko sa sinabi ni Lolo Mati. Kung ganoon, ang yaman na lalo na Raymond. Sana pinamamanahan. Pero Lo, parang sobra naman yata ang pamana niyo sa akin. May sariling negosyo naman ako. Kahit ibigay niyo na lang kay Papa itong mansyon at lupa. Napanguso ako. Ang bait naman ni Raymond sa papa niya kahit iniinsulto siya. O sa bagay, ama pa rin naman niya iyon. Hindi ko gagawin iyan. Siguradong ibebenta lang niya ang lupain ito. Pati ang mansyon. At malamang, una niyang ibebenta ang Sabungan Farm. Hindi ako papayag na mapunta sa walang pinaghirapan ng mga ninuno ko. Kaya nga sa iyo ko ipinamana ang halos lahat dahil ikaw lang ang may malasakit sa mga pinaghirapan ng mga ninuno natin. Huwag mo nang intindihin ng papa mo. Sobra-sobra na ibinigay ko sa kanya. Masyado na siyang nagiging ganid. Aani naman niya ang sobra-sobrang pera. Matanda na rin siya. Mas kailangan mo yun lalo na't may asawa ka na. Tumingin sa akin si Lolo Mati. Kagatlabing napayuko naman ako. Totoo bang ikinasal na kayo? Yes, Lo. Mag-4 na buwan na kaming kasal ni Jenny. Pinisal na Raymond ang kamay ko. Tumingin naman ako sa kanya at ngumiti siya sa akin. Kinasal na pala kayo, hindi man lang kayo nagsabi sa akin. Nakasimangot na sabi ni Lolo Mati. Sorry, Lo. Intention talaga namin isikreto muna dahil kay Papa.
Pero ipapaalam din naman namin sa inyo. Naiintindihan ko iyo. Ako lang ba ang hindi pa nakakaalam? Ang tatay at kuya ni Jenny. Kumamot sa ulo si Raymond. Hindi rin ho nila alam. Ay, sus mio, kung bata ka. Ay, hindi pala. Hindi ka na pala bata. Matanda ka na. Ang asawa mo lang pala ang bata. Siguradong magagalit ang tatay at kuya ni Jenny niyan. Abay, pinakasalan mo agad ang prinsesa nila nang walang paalam sa kanila. Alam ko ho yun, Lo. At nakahanda ho ako sa magiging galit nila. Tumangutango si Lolo at tumingin sa akin. Hindi ka ba pinilit ni Raymond, Iha? No naman. Ngumiti ako. Hindi po, Lolo Mati. Buong loob po ako nagpakasal sa kanya. Mahal ko po si Raymond kahit matanda na siya. Isa ka pa, baby. Bahagi akong siniko ni Raymond. Ginusuan ko lang siya. Humagalpak naman ang tawa si Lolo Mati. Kaya gustong gusto ko ta, Iha. Bueno, welcome to our family. Nagulat man ako sa balitang kasal na kayo pero masayang masaya ako. Magkakaapo na ba ako sa tuhod? Naginit ang aking mukha sa tanong ni Lolo Mati. Wala pa, Lo. Matagal pa yan. Mag-aaral muna si Jenny. Natatawang sagot ni Raymond. Naku, baka bulok ng similya mo'y wala pa kayong anak. Healthy ako, Lo. Kahit ilan pa, kayang-kaya ko. Nakangising tura ni Raymond. Pinalo ko naman siya sa braso. Baka mamaya'y humirit pa nga ng maraming apo sa tuhod si Lolo Mati. Bueno, dapat malaman na ng tatay at kuya ni Jenny na nagpakasal na kayong dalawa. Para maging legal na sa mata ng lahat ang pagiging mag-asawa nyo. At gusto ko, ikasal ulit kayo sa simbahan. Yes, Lo. Yan ang plano ko. Magpapakasal din kami ni Jenny sa simbahan. Sambit ni Raymond at tumingin sa akin. Napakagatlabi ako sa tuwa't kilig. Talaga? Magpapakasal din tayo sa simbahan? Yes, baby. Magpapakasal tayo sa simbahan. I'll give you the best wedding. Yumakap ako sa kanya sa tuwa ko. Kahit anong kasal pa yan, magpapakasal pa rin ako sa kanya. Malapit nang malaman ng buong San Isidro na ako ang asawa ni Raymond. Excited na ako at kinakabahan. Tay, ano po bang meron at marami kayong niluto? Kuryosong tanong ko habang tumutulong ako sa paghahain ng mga nilutong ulam ni tatay sa mesa namin. Pati si Kuya Joel ay tumulong din. Inilalabas niya mga espesyal namin mga plato na nakatago sa aparador at may balot ng dyaryo. 3 putahe ng ulam ang niluto ni tatay. Pinaupong manok, ang specialty niyang kalderetang baka at dinakdakan.